What's up mga meses? Welcome back to our YouTube channel. Isa ka rin bang OFW dito sa Middle East at napakakuripot ng iyong amo? Para sa iyo ang videong ito, kaya panoorin mo hanggang dulo. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag mong kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Kaya simulan na natin! Let's go! Assalamualaikum mga kababayan. Gusto ko nga lang po palang i-share sa inyo yung mga nararanasan ng iba nating mga kapwa Pilipino dito sa Middle East. Meron po kasi kaming group na doon namin nilalabas lahat ng aming hinanaing, lahat ng problema namin sa aming mga employer. Nagsasabihan kami ng mga problema namin, kung okay kami sa aming mga amo, kung ano ba ang problema sa aming mga amo. So, ang halos lahat po ng aking mga nababasa na reklamo sa kanilang mga employer ay ang pagkakuripot ng kanilang mga amo. Ito po ang isa sa pinakaayaw ko ring mangyari sa akin dito. Una po sa lahat, kapag ikaw po ay bagong dating pa lang sa iyong employer at iilang araw or iilang linggo ka pa lang or iilang buwan, ay talagang ipapakita muna sa iyo ng iyong amo ang kanilang kabaitan. At hindi perket pinapakita po nila sa inyo ang kanilang kabaitan ay kontento na po kayo. At sasabihin nyo sa pamilya nyo, sa mga kaibigan ninyo na sobrang bait ng amo ko, wala akong masabi, lahat bigay sa akin. Hindi ako ginugutom, hindi ako sinasaktan, basta napakaswerte ko sa aking amo. Ganon po ang kalimitan laging sinasabi ng iba nating kababayan sa kanilang pamilya or sa kanilang mga kaibigan. At isa na rin po dahil nga po para hindi mag-alala ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero wag po tayong pakontento sa ating mga amo, lalo't baguhan pa lang po tayo sa kanilang mga kabaitan. Wag po kayong masyadong kontento dahil hindi po lahat ng amo ay mababait. Sa una lang po ang mga yan. Hindi ko naman po nila lahat. Pero karamihan po sa ating mga kababayan, ganyan ang nangyayari. Na ang kanilang mga employer, halos karamihan po sa mga employer or sa kanilang mga amo ay sa una lang mababait. Pinapakita ang kabaitan sa una lang. Pero kapag dating po ng ilang buwan, ay nag-iiba na po ang kanilang mga ugali. Kaya kung ako sa'yo, hulihin mo po muna ang ugali ng iyong amo bago ka makampante. Kasi sa una po talaga ay ibibigay nila lahat sa'yo. At kapag naibigay na nila at nagtagal ka na, unti-unti na pong nagbabago ang ugali ng ibang mga amo. Sa una, libre pagkain ka, libre wifi ka, libre ka sa mga gamit mo sa katawan, at marami pa pong iba. Pero kapag dating po ng mga ilang buwan at medyo napapansin nyo sa amo mo na nag-iibang ugali, habang maaga pa po, bumalik ka na po sa agency mo at magpalipat ka na ng amo mo. Pero kung ikaw naman sa palagay mo ay hinuhuli ka lang ng iyong amo at okay ka lang naman, kontento ka, nasa sayo yan kung aalis ka or hindi, or magtatagal ka pa. Katulad nga po na sinabi ko kanina, sa una lamang po ang ibang employer magaling. Pag nag-ilang buwan na ay hindi na. At kapag nag-ilang buwan na nga po, Diyan nyo na makikita ang totoong
ugali ng inyong mga amo. Merong mga kadama na nakakaranas na hindi kumakain, gastos nila lahat ng pagkain. Merong sa una lang ay bibigyan ka ng mga gamit mo sa katawan. Pag mga ilang buwan ka na or ilang weeks ka na, ikaw na ang bibili ng sarili mo hanggang matapos ang kontrata mo. At sa una, libre wifi ka, libre load. Pero pag nakailang buwan na rin or ilang weeks, ay sariling gastos mo na rin. At ang masasabi ko lamang po sa mga nagtatanong kung malas daw po ba or hindi pag ganun kakuripot ang iyong amo, ang sagot ko po dyan, opo, malas at opo, swerte. Opo, malas kasi nga po, imbis na naiipon mo yung pera mo sa nasweldo mo sa halagang 1,500 SR, naiipon mo or kaya napapadala mo sa pamilya mo ng buo, ay hindi po. Dahil nga po, bago po mapapunta sa iyong mga kamay, ay meron na po itong mga kaltas. Una po, kinakaltasan ng ibang employer ang mga kadama ng load, ng pagkain, ng mga gamit sa katawan, at marami pa pong iba. At swerte ka naman po kung kuripot ang amo mo at hindi ka sinasaktan, okay lang yung kung okay lang din sa'yo na gumastos at kaunti lang ang matira sa sahod mo. Para sa akin po, hindi po okay na ganun. Kasi, kaya nga po tayo nakipagsapalaran dito sa ibang bansa para makaipon. Dahil sa Pilipinas naman po, kaya naman po natin kitain itong kinikita natin sa ibang bansa. Kaso nga lang po, talagang hindi po tayo makaipon-ipon. Pero dito, isang sweldo natin ay talagang nakakaipon po tayo. Nakakapagpadala tayo ng isang bigla sa ating pamilya kapag gusto natin. Kaya kung ako po sa inyo, kung nakakaranas na kayo ng ganyan sa inyong amo, ay mag-isip-isip na po kayo. Talagang sa loob ng 2 years ay talagang hindi po kayo makakaipon. Ang pagkain po talaga ay libre dahil yan po talaga ay nakasulat sa kontrata. Pero ang load or ang wifi, nakadepende na po yan sa mga amo nyo kung kayo ay papakoneken. At ang mga pangsariling gamit nyo po ay depende na din po yan sa inyong mga amo kung talagang kayo ay bibilhan. Pero talagang ang pagkain po ay libre. Hindi po dapat yan ipinagdadamot. Kaya dapat po kapag kayo ay nag-abroad, ay lagay ang inyong loob sa inyong mararanasan dito na hindi natin nararanasan sa Pilipinas. Ang tips ko lamang po sa inyo, kapag kuripot ang inyong amo at inyo pa naman pong napapagtiyagaan, ay huwag po nating ipadala lahat sa ating pamilya. Magtira po tayo ng pangsarili natin. Dahil tayo din po ang magiging kawawa bandang huli. Lalo na po pag nag-for the good na tayo sa Pilipinas at ayaw na natin bumalik, kailangan po kahit kaunti, may ipon man lang tayo, may pang business man lamang po kahit maliit na business na ating mapapalago. Kaya wag po tayong padala dito, padala doon, luho dito, luho doon. Kung napapagtiyagaan nyo pa naman po ang inyong amo at mabait naman po at talagang kuripot lang at hindi naman po kayo sinasaktan, nasa sa inyo na po yun kung pagtsatsagaan nyo or lilipat kayo ng ibang employer. Magsabi lang po kayo sa inyong agency, pero nakadepende pa rin po yan sa inyong agency kung valid ang inyong reason or ang inyong mga dahilan. Hindi po basta-basta ang mga agency kumukuha ng mga kadama kapag ang dahilan lang ay mga mabababaw. Hindi ka po nila kakaunin talaga. Lalo na kung ang reason mo lang ay kuripot ang amo mo. Hindi po. Kaya tiis-tiis lamang po. Ganyan po talaga. At kung sakaling ikaw naman po ang gumagastos ng sarili mong pagkain, usapin nyo po ang inyong mga employer na bakit ganun. Ang alam nyo ay
libre ang pagkain, pero bakit ikaw ang bumibili ng inyong mga sarili? Sabihin mo na yun po ang nakasulat sa kontrata, dahil meron ding ibang employer na talagang hindi binabasa ang kontrata at hindi rin po sumusunod sa kontrata. Marami pong ganyang mga employer dito sa Middle East na hindi sumusunod. Nakakalungkot lamang po isipin na sa kaunting halaga na kinakalta sa atin, para sa kanila, para sa atin naman po, ay napakalaking halaga na yun. Lalo na po, kapag pinaghirapan natin, talaga pong nakakapanghinayang. So, ayun lang mga meses. Sana may natutunan naman po kayo sa aking kaunting ibinahagi sa inyo. Good luck po sa atin lahat. Huwag po natin kakalimutang magdasal. Wala po tayong ibang kakampi, kundi nasa itaas lang. Manalig lamang po tayo sa Kanya. Lagi po tayong mag-iingat. God bless po. Bye! Thank you for watching. Please huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Thank you and God bless you.